So, yun po, second year to fifth year ko po, si Coach Tab na po yung all throughout ang coach po namin. Oo. 3 hours, tapos meron po yung pinakasikat nga po na, ang tawag po namin nung time namin is yung bootcamp sa Baler. Yung po yung ititest po niya yung physical, tsaka mental eh. At saka kung paano po kayo ka-close as a team eh. Gigisingin po kami, para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng players that underwent the bootcamp? Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Si G-Boy, Babylonia po. Pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung... Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Muntik na po siyang maka-aksidente ng player. Kung narinig mo na ang balita tungkol sa pagkawala ni Rene Baterbonia at Divine Adile sa Aurora, siguradong nagtatanong ka ngayon. Hindi lang kung paano nangyari, kundi kung bakit sa isang basketball team building activity, may mga manlalaro na pinapalangoy sa dagat. May mga manlalaro na ginigising ng 3:00 ng umaga. May mga manlalaro na naglalungges sa buhangin sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pero heto ang hindi mo alam, hindi ito bago. Kasi ilang taon na ang nakalipas, may isang dating Ateneo Blue Eagle na nagkwento na ng lahat ng ito sa isang podcast. Binalikan ng internet ang interview na iyon. At ang mga detalye na lumabas ay nagbago ng buong usapan mula sa isang simpleng drowning incident patungo sa isang mas malaking tanong tungkol sa kung gaano kalayo ang maaaring mapuntahan ng isang basketball program sa pangalan ng disiplina at team building. At kung sino ang dapat managot. Para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating pag-usapan ang isang lumang podcast interview. Si Mike Nieto, isang dating Ateneo Blue Eagle, ay nagbigay ng detalyadong kwento tungkol sa isang bagay na tinatawag nilang bootcamp. Hindi ito isang ordinaryong training camp. Hindi ito yung usual na basketball drills, scrimmages, at film sessions. Ito ay isang military-style na pagsubok na dinisenyo ni Coach Tab Baldwin para subukan ang physical at mental na lakas ng bawat manlalaro. At ang lokasyon? Isang resort sa Aurora, ang parehong probinsya kung saan nangyari ang trahedya noong Hunyo 8, 2026. Pero bago pa man natin pag-usapan ang mga detalye ng bootcamp, kailangan nating marinig kung paano ito inilarawan ng mga dating players mismo. Ayon kay Mike Nieto sa kanyang podcast interview, ang bootcamp ay ang pinakasikat na bahagi ng kanilang pre-season preparation. Yun po yung itetest po niya yung physical tsaka mental at saka kung paano po kayo ka-close as a team. Ganun ang sinabi niya. Isang pagsubok ng katawan, ng isipan, ng pagkakaisa ng team, at ang paraan ng pagsubok, dadalhin sila sa isang resort na tago. Kukunin ang lahat ng cellphone, at para sa isang buong linggo, magiging parang sundalo sila. Para po kaming magiging sundalo for 1 week. Iyon ang eksaktong salita ni Nieto. Para silang magiging sundalo sa isang basketball training camp. Kaya naman, nang marinig ng publiko ang mga salitang iyon, at nang maalala nila ang nangyari sa Aurora noong Hunyo 8, nagsimulang magkonekta ang mga dots. Kasi ang mga detalye ng bootcamp na inilarawan ni Nieto ay halos kapareho ng mga detalye ng team building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Parehong lokasyon, Aurora, parehong aktibidad, swimming sa dagat, parehong setup, walang cellphone, walang komunikasyon sa labas. At parehong katanungan, bakit pinapalangoy ang mga basketball players sa dagat kahit may mga kasama na hindi marunong lumangoy? Pero heto ang parte ng kwento ni Nieto na pinaka nagpapaisip. Ayon sa kanya, sila ang unang batch ng players na dumaan sa bootcamp. Wala po kaming kaalam-alam na akala po namin yung usual lang po na training camp, yun pala wala po palang basketball. Walang basketball sa isang basketball training camp. Sa halip, naglalungges sila sa buhangin, tumakbo sa dalampasigan, at nalangoy sa dagat, kahit ang mga hindi marunong lumangoy. Hindi naman po marunong lumangoy, so hindi nyo po pwedeng iwan hanggang sa may isang time po si Gideon Babylonia po.
Meron po kasi dapat tatakbo sa buhangin tapos magsiswimming iikot. Isang manlalaro, si Gideon Babilonia, na hindi marunong lumangoy, na kailangan pa ring lumangoy. At nang halos maaksidente siya, si Coach Tab Baldwin mismo ang sumalba sa kanya. Kaya naman, nang marinig ng publiko ang detalyeng iyon, nagsimulang lumabas ang mas malalim na mga tanong. Kung noong panahon ni Nieto, halos may naaksidente na, kung si Coach Tab mismo ang kailangang sumalba sa isang player na halos malunod, bakit patuloy pa rin ang ganitong uri ng training? Bakit hindi binago ang sistema pagkatapos ng halos aksidenteng iyon? At kung binago man, bakit mukhang katulad pa rin ang nangyari noong Hunyo 8, 2026? Mga tanong na walang madaling sagot. Pero mga tanong na kailangan nating itanong. Pero hindi pa doon natigil ang mga detalye na lumabas mula sa podcast interview ni Nieto. Kasi inilarawan din niya ang iba pang bahagi ng bootcamp na nagpapakita kung gaano katindi ang buong karanasan. Bigla silang gigisinging ng 3:00 ng umaga. Walang babala, walang oras para maghanda. Bigla pong may alarm na 3 a.m. Tapos po maglalunis kami sa buhangin, tapos lalangoy din po kami. Tatakbo sila sa buhangin, lalangoy sa dagat, magluluto ng sarili nilang pagkain, walang kasama, walang ibang tao, sila lang at ang kanilang mga coach. Kami lang pinapatay lang, kinakatay lang po kami ni coach. Iyon ang salita ni Nieto, pinapatay, kinakatay. Mga salitang ginamit niya para ilarawan ang kanilang karanasan. At sa konteksto ng nangyari noong Hunyo 8, ang mga salitang iyon ay tumatagos ng mas malalim kaysa sa dati. Kaya naman, para maintindihan natin ang buong larawan, kailangan nating pag-usapan ang layunin ng bootcamp ayon sa mga dating players. Ayon kay Nieto, ang bootcamp ay dinisenyo para bumuo ng tinatawag nilang Band of Brothers. Isang kultura ng pagkakaisa, ng pagtutulungan, ng pagiging isang team na handang harapin ang kahit anong hamon sa loob ng season. Doon po nabuo yung yung tinatawag nga po namin na Band of Brothers, yung culture po namin ng servanthood. At ayon sa kanya, nagtagumpay ang layuning iyon. Ang mga manlalaro na dumaan sa bootcamp ay naging mas malapit sa isa't isa. Mas matibay ang kanilang samahan. Mas handa para sa mga hamon ng UAAP season. Pero doon naman po nabuo yun Yung samahan po namin na kahit ano pong challenge ang na-encounter namin during the season parang wala po Iyon ang sinabi niya. At sa perspektibo ng isang basketball program, iyon ay isang matagumpay na resulta. Pero heto ang tanong na hindi maaaring balewalain. Kung ang layunin ng bootcamp ay ang pagbuo ng team chemistry, kung ang layunin ay ang pagiging mas malapit bilang isang grupo, kailangan ba talaga ng military style na physical ordeal para makamit iyon? Kailangan ba talaga ng 3 a.m. wake-up calls? Kailangan ba talaga ng swimming sa dagat kahit may mga kasama na hindi marunong lumangoy? Kailangan ba talaga ng ganitong antas ng physical at mental na pagsubok para sa mga batang atleta na ang pangunahing trabaho ay maglaro ng basketball? At ang pinakamahalaga, kung may nagsabi na noon na halos may naaksidente, kung si Coach Tab mismo ang kailangang sumalba sa isang player, bakit hindi iyon naging sapat na babala para baguhin ang sistema? Kaya naman, ngayon, ang mga tanong na iyon ay hindi na lang mga tanong, kasi may 2 batang manlalaro na ang nawala. Si Rene Claire Baterbonia, 19 years old, MVP ng palarong pambansa, gold medalist ng Asian School Games, bagong miyembro ng Ateneo Blue Eagles. Si Divine Adil, 21 years old, Nigerian foreign student athlete, nakapaglaro na para sa Ateneo sa UAAP Season 8T8, 2 buhay, 2 pamilya na nagluluksa ngayon. At ang nanay ni Rene, si Mrs. Rovelli Baterbonia, ay may mensahe para sa lahat. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganon. Kasi kung sinabi pa lang nila matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun para madesisyonan namin? Hindi nila sinabi.
Hindi nila sinabi sa pamilya ni Rene na ang training camp ay may ganitong uri ng aktibidad. Hindi nila sinabi na may swimming sa dagat. Hindi nila sinabi na military style ang buong setup. At dahil hindi nila sinabi, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang pamilya na magdesisyon. Pero hindi pa doon natigil ang mga katanungan ng nanay ni Rene. Kasi bukod sa hindi nila sinabi ang uri ng training, may isa pang bagay na hindi niya matanggap. Ang dami nila doon tapos walang nag-rescue. Bakit nila pinapalango? Yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat. May nag-reach out na po sa inyo mula sa Ateneo. Wala pa po, sir. 20 kilo ang bigat na nakalagay sa katawan ng kanyang anak at walang rescue team na naroroon, walang medic, walang sapat na safety measures para sa isang aktibidad na isinasagawa sa dagat. Bakit naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Iyon ang tanong ng isang nanay na nawalan ng anak. At iyon ay isang tanong na nangangailangan ng malinaw na sagot mula sa Ateneo at sa coaching staff. Ito ang kwento ng bootcamp ng Ateneo Blue Eagles. Hindi lang kwento ng isang drowning incident. Ito ay kwento ng isang sistema, ng isang training methodology na matagal nang ginagamit, na matagal nang naglalagay ng mga batang atleta sa mga sitwasyong peligroso, na matagal nang may mga babala tulad ng halos aksidente ni GB Babilonia na hindi naging sapat para baguhin ang paraan. Hanggang sa Hunyo 8, 2026, hanggang sa 2 buhay ang nawala. Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga basketball fan na nagtatanong kung paano nangyari ang lahat ng ito. Baka isa ka sa mga magulang na nagtatanong kung ligtas ba ang iyong anak sa mga programa at institusyon na pinagkakatiwalaan mo. O baka isa ka sa mga dating atleta na dumaan sa katulad na karanasan at ngayon ay nagtatanong sa sarili mo kung tama ba ang lahat ng pinagdaanan mo. Ang kwento ng bootcamp ng Ateneo ay hindi lang kwento ng isang programa. Ito ay kwento ng isang sistema na kailangan nating suriin, ng mga tanong na kailangan nating itanong, at ng mga pagbabago na kailangan nating gawin para hindi na maulit ang ganitong uri ng pagkawala. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang drowning incident sa Aurora. Ito ay kwento ng accountability ng mga sports institution sa kaligtasan ng mga batang atleta at ng tanong kung kailan nagiging masyadong malayo ang isang training methodology. Ang pinakamahalaga sa kwentong ito ay hindi ang mga detalye ng bootcamp mismo. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang may mga babala na noon, may halos aksidente na noon, at hindi iyon naging sapat para baguhin ang sistema hanggang sa 2 buhay ang nawala. Iyon ang dapat nating pag-usapan, hindi lang ngayon, kundi palagi, hanggang may nagbabago sa paraan ng ating pagtrato sa mga batang atleta. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ng Ateneo Blue Eagles, sa susunod na manood ka ng UAAP, sa susunod na makita mo ang isang batang manlalaro na puno ng pangarap, tandaan mo ang kwento ni Rene Baterbonia at Divine Adile. Tandaan mo ang mga tanong ng isang nanay na nawala ng anak. Tandaan mo ang mga detalye ng isang bootcamp na matagal nang ginagamit, na matagal nang naglalagay ng mga batang atleta sa panganib, na matagal nang may mga babala na hindi pinakinggan. Ang mga batang atleta, tulad ni Rene, tulad ni Divine, ay hindi lang mga manlalaro, sila ay mga anak, mga kapatid, mga kaibigan, mga taong may mga pangarap na mas malaki kaysa sa kahit anong championship at deserve nila ang isang sistema na nagpoprotekta sa kanila. Hindi lang sa loob ng court, kundi sa labas nito rin, sa bawat training camp, sa bawat team building, sa bawat aktibidad na isinasagawa sa kanilang pangalan. Dahil ang tagumpay ng isang programa ay hindi kailanman mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang manlalaro. Hindi kailanman. Kaalam. Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, pwedeng paki-like at paki-subscribe sa ating channel at siguraduhin panoorin ang next video na siguradong magugustuhan mo. Maraming salamat.